Sumainyo ang Panginoon. Tayo po ay nagdiriwang ng kanilang kamustahan ng batang sa Jesus, Santo Niño. Ito ba yung natatanging kamustahan natin bilang mga Pilipinong Katoliko? Iba po natin mga kapatid na hindi Pilipino ay wala ko silang pesta ng Santo Niño. Well, yung ating mga Pilipino community sa ibang bansa, nagdiriwang po ng kamustahan nito. Pero bahagi yun ng pagkilala sa imahe ng batang sa Jesus na nawa ay umali ng ating pananampalataya. Ito rin po yung unang imahe na tinanggap natin sa mga nagdala ng pananampalataya sa atin. Hindi lamang sa Cebu, kay Haring Umabon, ngunit kay Pinoy dito sa mundo, kay Haring Lakandula. Pero bahagi yun na kung sa ating Panginoon ang dinalay na nawa ay tayo ay turuan ng ating pamimintuho na batang sa Jesus upang higit na lumali ang ating pananampalataya. Nais nating pagnireglayan sa dalawang punto. Una ay yung hamon na ating pagdidisyon sa batang sa Jesus ay patuloy na magpakalaga sa atin, lalo-lalo na sa mga itinuturing natin mga maliliit, mga bata. Kung inyo po siguro nakita sa social media, meron isang nag-viral na incident na tungkol doon sa security guard at doon sa estudyante ng bebenta na sampagita. So, maraming mga katanungan. So, sabi nga bata pa ito. Ito ba ay bakit pa ito nagbebenta ng sampagita? Ito ba ay minor de edad? Nasaan ang mga magulang nito? So, yung pag ginawa ng guard ay sabi nga po natin ay child abuse. Ito pa ang baka ito ay sabi nga ay kasama ko ito sa mga na namamalimos lang. Pero talagang ang trabaho lang yung mga limos. Marami yung katanungan. Pero bahagi yun na kung saan ay nagbulag sa atin ng ilang mga katotohanan tungkol sa karapatan ng isang bata. So, bahagi yun na kung saan ay makita mo natin na kinakailangan pala natin at patuloy natin pangalagaan. Kaya nga sa ating panyaya, kung yung maalala ng nakaraang linggo, sinabi ko na kung bibili kayo ng Santo Niño, kung maaari, huwag nang bibili yung Santo Niño ni Palaboy at saka yung Santo Niño La Suerte. Yung Santo Niño La Suerte, sabi ko natin kasi ay para pa natin yung Santo Niño, para lang tayo suerte ay parang pamahilimang yun, ginagawa lang natin anting-anting. Bahagi yun. O yung Palaboy, baka sabihin sa atin yung banghaling pananampalataya bilang mga Katoliko Kristiyano ay ini-encourage ba natin na ang ating mga anak, yung mga
Moises ay nawala. Pero 3 araw lang. At tutusin, ay hindi siya talagang nawala. Nagpaiwan siya. At saan siya nakita ng kanyang mga magulang na roon sa templo ng Jerusalem sa loob ng 3 araw nakipagkwentuhan, nakipagkalastasan sa mga saserdote at mga iskriba, mga guro sa templo ng Jerusalem. So, bahagi ko na makita na siguro ang kanyang kakulangan lamang na yun. Hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang. Pero bahagi ko na makita natin kasi sabi na nito ay 12 years old. Alam nyo kasi sa kultura ng mga Hudyo, yung 12 years old, yun ay rite of passage. Kung tawagin natin, ibig sabihin yan ay yung bahagi na ng kultura nila natin, pagbibinaga at pagdadalaga. Sabi na yan, ay itinuturing natin na alam na kapag sinabi natin na minor, below 18, bahagi ko. Kaya pagkakataon ako na sana yung nakita ko natin. Sabi mo nga, doon sa aspeto ng yung babae, yung estudyante na nagtitinda na sa pagkita, ay later on ang pagkalaman na hindi na pala minor de edad. Siya ay 22 years old na. First year college, med-tech. So, nag-aaral, nais niya makatulong sa kanyang mga magulang. Doon ko rin nalaman na kapag pala below 15 years old, hindi pwede palang pinagtatrabaho. So, bahagi yun. Pero yun, sana patuloy natin pangalagaan ng ating mga bata. At sana, sabi nga, wala sana maging palaboy. Kaya, sabi ko, yung mga santo-niño natin na nakapalaboy, ay pwede naman palitan yung damit. Ayusin ninyo yung damit. Remedyuhan ninyo. Bahagi yung last word ay pwede yung takpan yung pera. Pagkakataon na kung saan ay nakita ko natin kasi baka mamaya ang pagkaunawa natin kay Santo Niño, isang Santo Niño natin mali at hindi sumasang-ayon sa ating pananampalataya. Ang ating pagkapalaman sa batang kay Jesus ay makita natin yung patuloy na pangangalaga sa mga bata. Yung patuloy na pagtugon na alagaan ng mga lalong-lalo na ng mga magulang, hindi na ng magulang, yung komunidad. Kasi pagkakataon na dahil hindi nagpangalaga ng bawat isa, iwasan natin yung anong maguli ng pang-aabuso sa bata. Verbal, physical, psychological, sexual. At bahagi yun na sangayon mo sa DSWD na may 1%, may good 1% ng total population daw natin ngayon sexually abused nung nadumanas bilang bata. Sabi nga siguro natin, bakit 1% lang pala naman. Ay tayo ay 120 million na mga Pilipinos. Ang 1% niya ni alin, 1,200,000. Ay napakalaki yan. Ibig sabihin, sa batang isa, 100 kabata, o 100 sa atin, ang isa ay alin, sexually abused.
At hindi pwedeng ito'y manatili at lumaki pa. Kasi yung aming devotion sa Santo Niño ay napakalakas. Isa po sa pinakamaraming imahin sa bawat bahay. Santo Niño, mas maraming pa ito sa imahin ng Nazareno at ng Cruz na makikita po natin. Kaya, napakalaga ko na patuloy natin pangalagaan ang ating mga kabataan. At isang bahagi na makita rin natin ay turuan na dapat nilang malaman bilang isang mabuting mga Kristiyano na rin. At yung okay lang na maingay yung mga bata sa loob ng simbahan. Kasi kuminsan sinasabi ng kada, hindi kayo makapagsimba kasi may mga bata kami. Dali nila yung mga bata. Dali ng maraming mga bata. Hindi na mabaling magingay yung mga bata. Huwag lang yung matatanda. Kasi later on, kapag palagi yung dinadala yung mga bata, masasama yung matuturuan kung ano yung dapat nilang gampanan dito sa loob ng simbahan. Unti-unti. Pero bahagi yun ako sa ating makita ko natin na isa ko yun sa may tuturin natin kasi bakit ito? Ay si Jesus. Nakita natin kasama ni Maria at ni Jose na pumunta sa templo ng Jerusalem. Pagaman sinabi ko dito ay once a year. Kasi once a year lang sila nagpupunta sa Jerusalem. Saan sila galing? Sa Nazareth. It took 3 days sa paglalakad bago ka makapunta sa Jerusalem galing sa Nazareth. Pero ibig sabihin, sila ay umatin sila doon sa sinagoga sa kanilang bayan sa Nazareth. Kaya sanangin niyo yung mga bata. Lalong-lalo natin po sa ating pananampalataya maging bahagi ng pagkilos sa nawa ay makatulong upang mamulat sila sa turo ng ating pananampalataya na nangangalaga sa mga bata. Pangalawa, bahagi ng pagkilos na ang panahon ng kinabibilangan natin ay panahon na maraming hamon. Kung tayo ay, nung panahon natin, nung tayo ay bata, ay marami tayong mga pagsusumikat, lalo na ngayon, gawa ng makabagong teknolohiya na lumalabas ngayon, mas marami ngayon ang kinakailangan na alamin ng mga bagong henerasyon. Lalo-lalo na ngayon, may tinatawag ng AI, Artificial Intelligence. Marami ang babaguhin ng AI sa trabaho, sa pagkilos natin, at sa pagkakagugnayan natin sa bawat isa. Kaya kinakailangan maging handa magkaroon ng sapat na kalulungan ng susunod na henerasyon. Kung gusto na, ngayon ay ngayon ay uso na yung yung multitasking. Anong kailangan doon? Kababaan ng doon. Napakahalaga yung kababaan ng kalooban. Yung mga taong mayayabang, well, sabi nga natin, may mga taong iba-iba ho ang ating karunungan. Mayroong tinatawag natin iba't-ibang uri ng quotient. May emotional intelligence, may social, may psychological, may cultural. Pero bahagi yun lang kung sa ating nakikita natin, kapag ang isang tao ay nahirapi sa kayabangan, anong gagawin niya? Alam ko na yan. Hindi na ako mag-aaral. Alam ko na yan eh. Pero yung mga tao may kababaan ng kalooban, madali yung matuto. Bakit?
Kasi mag-aaral pa siya, alam niya yung kanyang kamatayuan. At lalo-lalo na ngayon na malaki yung hamon na hinaharap natin sa daigdig na ginagalawan natin. Kaya po yung kababaan ng kalooban ay hindi lang mo mahalaga sa palipanunayan natin sa Diyos. Ngunit napakahalaga rin mo na maging gamit natin upang makibaka tayo na harapin ang hamon ng makabagong panahon. Kaya nga paliwanag na nakita natin sa banal na Ebanghelyo natin, si Jesus ay lumaki ng marunong, kalugod-lugod sa Diyos at sa harap ng tao. At isa pong mahalagang sangkap diyan ay ang kababaan ng loob na mula tinanggap natin mula nung tayo ay bata na kinakailangan ating pagyabungin upang siyang maging lakas natin na harapin ang mga malalaking hamon ngayon sa ating buhay. Lalong-lalo na ang makabagong henerasyon.